Okay, mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Mapagpalang araw. Dito tayo sa tahanan ni dating chairman Guillermo Saldaña. Yan po. Wapo lalaki, di po ba? Kahit na may edad na siya. Oh. Dati po siya chairman dito sa barangay niya. 20 taon siya nanungkulan sa barangay. Kaya medyo may tampo siya sa gobyerno. Ngayon, siya naman na nangangailangan. Kasi po, depende kasi sa gobyerno yan. Hindi naman ibig sabihin pag nanungkulan ka sa gobyerno, pag retiro mo, meron ka mapapala. Hindi ganon. Unless na nakaabot ka na sa pagka-senior citizen, yan, meron ka nang mapapala sa gobyerno. Pension yan. Kaya po natin sila dinadalaw. Ayan, may mga kasama tayo dito. Si Brother Ricky. Si Brother, yun. Para tungkol lang po ito sa salita ng Diyos. Hindi po tayo tungkol kung saan sa salita ng Diyos. Kasi po, linggo-linggo, dumadalaw ko sa kanila. Every Saturday na ganitong oras, ayan, upang magdala ng salita ng Diyos. Biblia po tayo kumukuha. Ito. Po, may nandala kong Biblia ngayon, medyo makapal. Po. Kaya tayo mag-aaral ngayon. Siyempre, bago po tayo pumalawot sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo muna ay lalapit sa Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa samahan po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang mga puso at kaisipan ng bawat isa upang sa ganoon kami po ay lubos na makinabang o Diyos sa iyong turo at aral. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang Biblia po ang batayan natin ng aral. Di po pwede po ano, Biblia lang po kasi doon po specific na nakalagay ang turo at aral ng Diyos. Dito po sa chapter 18 ng Mateo, dito natin kunin sa 15. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo na ang iyong pagsasamahan bilang magkapatid. Usually, pagka meron pong nangyayaring ganyan, away. Pero ang turo pala ng Panginoong Yesus, pagka nagkasala siya, kausapin mo siya ng personal. Ito nakalagay oh. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya. Kausapin mong sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Hindi po pala masamang ipaalam sa kapwa-tao mo na yung kanyang ginawa mali. Pero may mga tao po, halimbawa, bibigyan ko yung halimbawa. Kada sweldo mo, imbis na iuwi mo sa iyong pamilya yung sweldo mo, babarkada ka muna, susugal kung ano-ano inuman. Hanggang sa naubos yung pera mo, yung sweldo mo, nang umuwi ka, natural, dapat mag-entrega sa asawa mo, dahil yung asawa mo ang nag-iintindi sa gawaing bahay. Wala kang ma-entrega. Tapos kinabukasan na magising ka, sabi mo sa asawa mo, ba't walang pagkain? Sasagot ang asawa mo, wala kang inintrega, bago sweldo ka, wala kang pera. Diaway na yan. Ngayon, nalaman ng kapitbahay mo, yung kaibigan mo. Ngayon, pinayuhan ka ng kaibigan mo, pare, bago ka magbisyo, unahin mo muna yung pamilya mo. Masama ba yun? O mabuti? Mabuti yun, payo yun eh. Pero dahil hindi mo nagustuhan ang payo niya, ang sagot mo, bakit? Pero ko naman to ah. Ba't mo ako pinakikialaman? Away na yan. Kita mo? May mga tao pong ganyan. Huwag mo akong pakialaman. Dahil hindi ko pinakikialaman ang buhay mo. Pero payo lang yun, hindi pakikialam yun. Pinapayuan mo lang. Pero minamasama. Kita nyo? Pero ang turo ng Biblia, kausapin mo siya ng
Kayo lang dalawa. Kung ayaw tanggapin ng kaibigan mo yung payo mo, hindi pabayaan mo siya. Ayan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kapag nakinig sa iyo, naibalik mo na ang iyong pagsasamahan bilang magkapatid yan. Kung nakinig, paano kung hindi makinig? Talagang mahirap na magsama kayo. Baka sabihin niya, pakialamero ka. Di ba? Hanggang sa hindi na kayo nagpapansinan. Anong kasunod? Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawa upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Yung sinabi ni Brother Ricky kanina. Magdadala ka ng 2 mo pang kaibigan. Pare, halika, paiwan natin si pare natin. Mukhang nadidiliman na yan. Nagkakamali na yan. So for this one. Para merong, ano yung tawag doon? 3 is better than 1. Parang walis tingting ba yan? Pag yung walis tingting, isang walis ha. Pag nagwalis, marami. Pero pag isang tingting lang, hindi ka makawalis. Kita nyo po? Kaya, kung 3 na kayo, matibay na yan, kaibigan. Yan. Ito po yung sinasabi ng kasulatan. 17. Kung ayaw niyang makinig sa iyo, makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo na siyang parang hentil o isang maniningil ng bis. Ibig sabihin po na masama pag hindi na siya nakinig. Isipin nyo, 3 na kayong pumapayo sa kanya. Hindi pa siya nakinig. Ituring nyo na siyang masama. Yun ang nakalagay po dito. Hentil, ibig sabihin ng hentil, masama. Dito po sa masama rin yun. Yung maniningil ng bis nun. Dito sa Galacia, ang sabi rito, sabi ni Pablo 2:15, kami mga ipinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hentil. Ano daw ang hentil? Makasalanan. Kaya pag hindi na nakinig ang sabi ng Biblia, ituring nyo na ng hentil o makasalanan. Kasi 3 na kayo nagpapaliwanag, ayaw niya pa eh. Kasi nga, yung pride, ayaw niyang ibaba ang kanyang sarili sa inyo. Ba't po kayo pakikinggan? Buhay ko ito eh. Alam niyo, yung kumisan, nangyayari talaga yan sa reality. Nagagalit. Bakit mo kami pinakikialaman? Di mo naman kami pinakakain. Hindi ka nakikialam kung hindi ang gusto mo, mapabuti siya. Sino bang tao ang gustong mapasama ang tao? Ano ba yung kasabihan nun? Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng malwat sa kabampangan. Pag nagsasabi ka ng katotohanan sa iyong kapwa, yan ay pagsasama. Kaya sabi niya, magbabalik uli inyong pagkakaibigan. Yan po ang turo ng Biblia. Ano po? Kaya bilang mga tao, may katungkulan tayo sa ating kapwa-tao. Ngayon ito Ano ba yung kanta? Yung bawat isa may pananagutan sa isa't isa. Ano mo ba yung kanta na yon? Tayong lahat. Sige nga, kantahin mo. Inipo ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay na nag-awitan ang mga bansa. Tayo tinuring na upang maging. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.
Amen. O, kita nyo yung kanta. Bawat isa may pananagutan sa kapwa-tao. Akala nyo po ba wala tayong tungkulin sa ating kapwa-tao? Meron. Ang tungkulin natin, ituro yung mabuti. Yung ginagawa, ang tungkulin na ituro yung masama. Yan ang nangyayari po. Kaya sabi ng isang tatay, yan na nga ba sinasabi ko sa iyo eh. Na bumarkada ka dyan, barkada mong yan, ano nangyari? Napasama ka, sabi ng tatay. Walang mababala. Totoo yun. Kasi dalawang mukha lang po yan eh. Nakita niyo yung mga mukha, isang nakangiti at isang lumuluha. Ang sabi ng dalawang estudyante, ganito po yan. Ang sabi ng estudyante, ay, alika na, wag na tayong pumasok, mag-cutting class na lang tayo. Mag-moling-moling na lang tayo. Yun yung masamang kaibigan, kay-eskwela. Dumating naman itong isang kay-eskwela. Ay, halika na, pumasok na tayo, oras na oh. Hinantay na tayo ni madam. Yan ang mabuting kaibigan. Kaya dalawa yung kaibigan eh. Ito po, isang kasasama, dito sa mabuting kaibigan. Yun ang katungkulan natin, tayong mga tao. Tungkulin natin, yung naliligaw na landas, ay payuhan po natin ng mapabuti siya. Kaya hindi po kailangan marunong ka sa Biblia. Ikaw mismo ang Biblia, kaibigan. Sabi ni Pablo, hindi ka Biblia, pero ikaw ang Biblia. Ituro mo yung ikabubuti ng iyong kapwa. Ganon po tayo. May tungkulin tayo. Hindi eh. Ngayon, barka-barkada. Sa politika, barka-barkadahan. Sige, banatan mo ng banatan yan. Nasa likod mo kami. Ayan. Ganyan ngayon sa politika. Sinusulsulan. Sige, suportado ka namin. Kami mga general. Sa iyo kami. E ano mabigo? Siyempre, lahat damay. Bakit? Ganito lang kasimple yun. May 5 magkakasamang barkada. Yung 2, lookout. Yung 3, ng loob ng bangko. Sa madalit salita, hindi sila magtagumpay. Nahuli silang lahat. Ibig bang sabihin yung 3 na ng loob ng bangko, mas mabigat ang atol sa kanila kaysa dun sa 2 nasa labas lang, lookout sila. Hindi po. Kung ano po yung atol dun sa 3, lahat kayo, yun ang atol nyo. Pag sinabi ng judge, mamamatay kayo by death chamber, death penalty. Hindi mo pwede, ay judge, dun lang kami sa labas, tagatingin lang kami. Sila po yung nagnanakaw at saka pumatay. Ba't kami nadamay? Hindi. Conspiracy to the crime po yun. Oo, nasa labas ka. Pero yung ginawa nilang pagpatay at pagnanakaw, kasama ka ron, kaibigan. Kaya yung 5, kung anong atol sa 3, atol sa lahat yung. Kaya kayong mga nagsusulsot sa mga politiko, politikas, akala nyo wala kayong kalalagyan, meron. Pero dahil sa ambisyon yung politika, sige, banatan mo, nasa likod mo kami. Akala nyo po ba matatakasan ninyo yan, kaibigan? Kung dito sa lupa matakasan ninyo ang ginawa nyong kalokohan, pagdating po sa langit, wala po kayong takas. Kasi po, lahat ng ating ginawa sa ibabaw ng lupa, lahat ng ginawa natin dito sa ibabaw ng lupa, alam nyo po ba, kita ng Diyos yan? Oo. Kaya pag sinabi ko huwag kang magbisyo, nagbibisyo ka, lagot ka sa Diyos. O, meron ganyan eh. Minsan nasita, o nagbibisyo, hindi na. Siyempre, naiyang sabihin nagbibisyo, pero ang totoo niya, na may nakakarating na balita, nagbibisyo. Pag may sakit, sabi ng doktor, naninigarilyo ka ba? Ay, hindi po.
bakit ang finding dito? May cancer ka sa dila. O, di ba? Binisto ng kanyang gawa. Hebreo 4:13. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad. Sa kanyang paningin at sa kanya tayo magbibigay sulit ng ating mga sarili. Kung dito po hindi tayo naparusahan, kaibigan, tandaan ninyo yan. Natakasan nyo po yung parusa dito. Pagdating sa langit, ayun sabi, magsusulit tayo doon. Anong gusto mo? Patay ka na, magsusulit ka pa? Hindi, mas maganda pag patay ka na, wala ka na pagsusulitan, kaibigan. Akala mo nakatakas ka? Hindi. Akala mo lang yun. Kaya yung pinapayo ka ng 3 mong kaibigan at hindi ka nakinig, may kalalagyan ka sa Diyos, kaibigan. Ipakikita sa iyo ng Diyos yung video. Ito yung kaibigan mo, 3 na sila. At hindi ka nakinig. Ipi-play pa ng Diyos yan. Play natin. Anong ginagawa mo? Bago sweldo ka, barkada, babae, inuman. Nung wala kang maiuwi sa bahay mo, sinasaktan mo ang asawa mo, naghahanap ka pa ng masarap na pagkain. Pag hindi masarap, ipaliliparin mo pa yung mga plato, tatapan mo pa yung grasya binigay ko, sabi ng Diyos. Pero nang nagpapasarap ka, ang kapiling mo, barkada mo. Akala nyo po ba hindi nakikita ng Diyos yan? Kita, ayun po sa kasulatan. Kaya sa Kanya po tayo magsusulit pagdating ng araw. Ganyan din po ang tinuro ni Pablo. Tingnan nga natin. Dito sa Roma, anong sabi ni Pablo? Sa 14. Tama. Tingnan nga natin ang Biblia, no po? Kasi siyempre, sa Biblia lang tayo dumidepende. Hindi tayo pwedeng dumidepende kahit na nag-aaral tayo. O, yan, tama. Kahit nag-aaral ka pa, kaibigan, kahit professional ka pa, hindi pa pwede yun. 14:12. Bawat isa. Hindi pwedeng barka-barkada. Bawat isa. Yung gumawa kayong krimen, 5 kayo, no? Yung 2, lookout. Yung 3, magnanakaw, tsaka pumapatay. Yung pumatay at nagnakaw, magsusulit siya sarili niya. Ikaw na nagbantay lang sa labas, magsusulit ka ng sarili mo. Pero yung ato ng judge pare-pare. Pag susulitin ninyong lahat yun, bawat isa. Kaya bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Kala nyo, okay lang magbarkada, pero magbarkada kayo, yung meron kayong matutunan ng mabuti. Pero nagbarkada ka, anong natutunan mo? Puro ka demonyoan. Nung wala nang pambiling droga, pare, total, mayaman kayo. Nakawin mo yung pera ng tanay mo, tatay, nanay mo. Pang droga. Dahil barkada mo, mahal mo sila. Diba? Pag nahuli ka pa, pinatay mo pa. Dahil sa pagmamahal mo sa barkada. Kaya lahat kayo magsusulit, kaibigan. Alam nyo, ang buhay dito sa lupa, ang tayo ng mga ngaral. Ang sabi ng mga ngaral, hanggat malakas tayo, kaibigan, hanggat hindi dumarating yung mga panahon na parang gusto mo na magpakamatay. Hindi mo na malasap ang tamis ng mabuhay. Ang sabi niya, mga ngaral 12:1. Alalahanin mong yung manlilika, ang Diyos yun, the Creator. Sa panahon ng iyong kabataan, yung panahon ng kalakasan, bago dumating ang araw ng tahon na puno ng kaguluhan. Kaguluhan. Kabutihan ba yung kagulo? Kaguluhan nga eh. Panahong hindi mo na namadama ang tamis ng mabuhay. Bago dumating yun, ang sabi ng mga ngaral. Remember, alalahanin mo ang Diyos.
Di pa napakaganda yan. Lagi mong ipinapasa Diyos ang buhay mo, kaibigan. Wala namang mangyayari sa atin dito. Yung pagyayabangan, walang mangyayari dyan. Tandaan niyo po yan. Kung gusto niyo bumarkada, doon sa mga mabait. Mabait, piliin niyo yung mabait. Madali naman pili na mabait eh. Sige po, Panginoon Diyos, tama po ang turo at aral mo. Salamat na tinuruan mo kami. Pinalalahanin mo kami. Winarningan mo kami. Kung anong buhay ang dapat namin tahakin, O Diyos. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan. Yes, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Brother Ricky. Si Brother nasa itaas. Kahit kaigan, nakikinig yan. Si Brother Saldanya. Nasa Barangay 97 tayo. Sonny, District 1, Tondo, Manila. God bless us po. Babayo.